film, si Mr. Arnel Sanam. And Mr. Osman Pumitik. Ikaw po kayo sa harap. Saludo po kami sa inyong katapangan. I'd also like to call on Attorney Howard Calleja, the executive producer of Film Delivery. Of course, I'd also like to acknowledge the team that helped put together this awesome film. Si Nana Boksani, the director of photography. Ivan Torres is also the director of photography, in charge of the underwater and the drone shots. Of course, Mr. Chuck Gutierrez, the producer and film editor. Ardel Gilotti, the live sound recordist. And Mr. Emerson Texon, musical score. A big round of applause for the people behind Food Delivery. Okay, magkakaroon po tayo ng panel discussion. So, 10 to 15 minutes, and then we'll also field questions from the crowd. Personally, when I was watching it, I was glued on screen, and of course, no wonder there were people who were trying to make sure that this film would not be seen in the Philippines or anywhere else in the world, because the truth is so powerful. So now let's start with the film director, si Babe Bruto. Walk us through your thought process, your approach to this particular film. Yung naging atake mo, because you were also being attacked online, a lot of people claiming that this film is plain and simple propaganda. But talk about your creative approach of this. So after witnessing several harassments and reports of Chinese militia vessels chasing our reporters, our fisher folk, it really dawned into us, we have to do something and stand. We are storytellers. In our humble offering, maybe we can do something. So Chuck and I thought of a common ground to bring people together and bring the issue closer to the God, which is why we thought of the food delivery. When we had a meeting with J7, are you here, sir? We explained to him our intention, and of course they were welcoming, but we have to go through the process of seeking permits from the Armed Forces of the Philippines, from the DND, and the Maritime Security Council. So that took time. We waited for months, and that's another film in itself. You know, describing how difficult it is to get permits from our government agency. But during our time waiting, we spent so much time with Carnel and Ka Osman, our boat captain. And this is their first time to see the film. And I'm also curious, what are their thoughts? Because for us, of course, this is our journey, our discoveries. We are lending our hearts and our instincts. We feel that, you know, our curiosity is the same as your curiosity as well. But for them, this is their life. They're living it day to day. And I'm also curious to know, seeing their story on the big screen, what are your thoughts? Sige po, kasi ganyan nakita natin yung kwento ni Sir Arnel at ni Sir Osman. So maganda madinig natin sa kanila mismo. By the way, si Sir Osman, parang sanay na sanay kayo sa camera kanina. No? Ganda ng mga jokes na bumenta lahat. No? Pero what do you think of the film? Ano po ba tingin nyo? Ano sa akin, salamat ako, malawan ako ni si Sir Rod na siya din po ay sa amin talaga nagpursige na magkapunta kami dito upang mapanood ang pelikulang ito. Kami nagpasalamat sa lahat ng mga sumuporta. Sa akin lang po na yung nagpasalamat kami na nakita din ng mga tao at napansin nila ang mga kalagayan ng mga munisya doon sa Subic at hindi lang Subic sa buong Pilipinas. Alam din po naman natin na dyan sa West Philippines, nasa Ascalboro, na marami pa kami karanasan dyan, na tinubunga kami ng tubig. At yung mga tauhan ko noon, parang na-trauma na. Minsan, nakaranas pa kami noon ng tinitigan kami ng mga kaya ng mga baril.
Tapos dinubahan kami ng tubig, halos masira yung bangka namin. Tapos yung mga tauhan ko, pinag-ano pa ng ano, yung pinagpulpalo pa dito sa ulo ng mga ano, yung mga China Coast Guard, yung kanilang sundalo. Tapos yung mga isda namin, nagkuha-kuha, yung mga, tapos apakapakan na yung isda namin, kaya ako pasalamat din na ano na, medyo na ano na mga tao na kung ano-paano kami naghihirap dyan sa West Philippines, lalo na po na ngayon, dyan sa Scarborough, hindi na po kami makapasok. Kung may bagyo, magtiis na po kami doon sa mga payaw, kahit ano talagas, kung ano mangyayari sa amin, Diyos na nakakaalam. Kasi yung sa Scarborough, yan yung ano namin, yun yung parashelter namin dyan, kung may mga bagyo dyan talaga kami makapagtago. Yan ang safety kami sa dyan sa Scarborough, pag limawa, walang dawi sa mga payaw, dyan kami mga isa, talagang sigurado talaga na makahuli ka ng mga isa, lahat ng klaseng isa na sa Scarborough, kaya parang pipilit na sila na naangkin nila. Kaya ako ay nanawagan sa ating mga gobyerno na talaga natin na yung kumilos na talaga talagang sipusingin na kasi sa atin naman talaga yan eh. Yan, wala takot, ang takot na talaga ngayon. Buti pa yun, makasok kami doon sa kaya sa labas. Pero sa loob, hindi kami makasok. Ngayon, grabe sobrang sa nakahintay kasi 30 miles galing doon sa Scarborough. Nandun na yung mga barko nila, yung ano, sa Chinese Coast Guard at sa yung Chinese Navy nandun. Malayo ka pala sa 30 miles sa palibot sa Scarborough, hindi ka na pwede yung malapit. Kaya kung napansin niyo yung mga tao na wala ng apat, makikita sa rin eh. Paano makita yung apat na yun? Na kami mismo hindi kami malapit sa Scarborough. Diyan sa palibot sa 30 miles, at alam ko nakikita na yun, kaya hindi ka napansin hanggang sa abutan na lang naman yung apat na bangka na yun. Na ang hinahanap namin, na ang kailangan mga pamilya ay talagang gano'n lamang ang kanilang kalupot. At kami rin po ay nag-ismaya kami. Gusto mo na kami hanapin doon sa bandang 30 miles, palaot doon, kaya wala kami harangan kami. At kaya business na may nalubog kami doon na mga Pilipino, yung mga Chinese TV at sa Chinese Coast Guard, tinitingnan na nila yung mga bangka na ano, yung may nalubog noon. Hindi man nila tutulungan kaya doon naman nakita na wala talaga di sila talaga pasensya na mayroon mga kabaharap na sa'yo namin. Talaga masama na talaga loob namin. O, kasi may kapatid ko, natulungan yung mga minumbang dito yung mga nakaraan. Lahat na naman yung pagbuhay nila sa amin. Parang hindi talaga mga tao. Yung suto lang minsan, yung mga takuhan doon. Yung mga bao nila, ipagtakot-takot nila. Hahabulin na sa kailang mga libot. Pag mahabol nila, patungan sa ulo. Kaya ay makaranasan namin talaga, pero ngayon, ang grabe kasi hindi na talaga pwede makapangoy doon. Mismo bagyo, hindi na pwede magtatago. Kaya yun ay, ako nanawagan na tayo ay magtulungan talaga mabawi ang West Philippines. Masyado na po ang Scarborough kasi napakayaman ng isa yan. Hindi pwede i-share sa kaya kasi sa atin naman talaga yan. Kaya ang West Philippines ay atin to. Pakinggan din po natin yung mensahe guys sa isa po sa mga bayani na kita-kita natin ang kanyang kakapangan. And of course, baka makalimutan natin yung mga sundalo at Coast Guard personnel. Talaga nakikipagpakpakan dito yung pakpakan na talagang asing pakpakan. Pero they are the front lines of our defense of our sovereign rights. Yung po masasabi ko sa inyo na salamat ko sa inyo na kayo yung matutulungan ninyo. Yung masasabi ko lang sabi niya na kapitan ko yun lang ano yung sa higilip na lumasabi mo. Sir, mas gusto niya action eh. Kaya sa salita. Pero maraming salamat po sa inyong katapangan. Of course, before we field questions from the audience, I'd also like to ask the Attorney Howie Calleja. Basically, what takeaway would you like the viewers to have after watching this film? Ano yung gusto niyo mensahe? Iuwi nila. Thank you, Christian. At thank you muna sa grupo ni Baby Ruth, ni Terry, at ni Chuck. Because when they brought the film to us, together with Justice Tony Carpio, who is in the forefront of the fight for the West Philippine Sea,
talagang we were so happy kasi gusto talaga namin to, from fighting from the arbitral award, from fighting it legally, internationally, we can fight it with the hearts of the people. So sana, ang takeaway dito is malaman ng tao, hindi lang ito about water, hindi lang ito about lines or territory or 9-9 na pinag-aawayan abroad, but really it's the life and soul of our country. Ito po yung kabuhayan natin, kabuhayan ng tao, and I hope this documentary can be the start of mas marami pang pelikula, and myself and our outfit together with my co-producer here, Alvi, would be more willing kung meron siyempre mag-sponsor at tumulong sa amin. Nagawa pa tayo ng maraming documentary at maraming pelikula, and I hope since this is the first public viewing, please tangkilikin po natin ang food delivery straight from the West Philippine Sea. It will be shown here Rappel, August 1 to 8, and other cinemas. Hopefully, the other cinemas will be as brave as Rappel to show it as well. At this point, are there questions from the crowd, from the audience? Nadidinig natin yung mga leader natin, pati yung mga pseudo-commentators online na sinasabi, Pilipinas pa nga yung bully dyan, no? Pag nadidinig yung mga ganon, yung parang pinabaliktad yung kwento, ano yung tumatakbo sa isip ninyo? Mukhang hindi na sumagot siya, na Mr. Osman. Yung sa China, yung nga po nagkalungkot na para bang ang palabas ng China, parang ang Pilipinas pa ang lagi may kasalanan. Yung parang pansin ko na parang bang nagkakarihan talaga sila sa Pilipinas. Kaya nga, pero nagpasalamat ko lang ako sa mga Philippine Coast Guard, sa mga maritime, sa mga hukong paglagan ng Pilipinas kasi sila ngayon ay active kaya talagang sila sa amin kung may mga nasiraan, nandiyan dito sila ang ating mga sa agad. At sa lang ang aking panawagan na ang ating Pangulo ay talaga yung natin ka talagang yung West Philippines yung sarap po ang mga talaga sa Buro kasi yung mga sa mga banda talaga sa Subic parang kami nung dati na yung sa Salburo hindi pa nila yan talagang sinisitan. Hindi mo nagsarap ang mga bangka, yung mga isda. Pero ngayon, talaga halos na po sa utan kasi wala kami ito talaga talaga. Kasi pag walang gawin yung sa kayaw, talaga mapilitan kami sa Salburo. Pero ngayon hindi ka talaga pwede. Kaya yun ang panawagan namin sana sana yung kung ano gawin sa China. Hindi mo kasi pwede galahin na dyan, mag-ipasayan. Kaya, yun ako. Hindi, suntungan na siguro sa isa. Nahabat na ako, naglalit ako. Kasi wala, hindi na talaga hindi na maganda. Basta wala tulungan, marami sila, isa lang. Kahit yung pinakamalaki sila, labanan ko lang sa magalit ko lang sa kanila. Kasi, sabi ko kaya dito sa kanila na at gusto pumasok. Magkaroon po muna namin sa banda namin, minsan abot ng 150. Tapos, pag wala daw sa payaw, hindi kami magpunta doon. Paano namin bawiin ang aming yung mga gastos paot? Kaya minsan, maisip namin, ibig sa gastos kanyang 150, pabalik namin 80 na ang aming nakita. Lugi pa. Pagdating awayan pa kami ng mga pamilya namin. Naghirap na kami sila out of good days. Tapos, pag-uwi namin, wala pa kayong asa kita dahil ang Salburo ay hindi na talaga pinapasukan. Yun lang kasi asahan talaga, lalo na po kung sa Paris, ang Salburo ay napakarami po, napayaman ng mga isda. Lahat ng klase isda, makikita nyo dyan sa Salburo. Kahit hanggang dito lang, malamat ang lamang isda, lalo na siguro ngayon. Pero alam ko, ang nagkinabang doon sa ilang, siguro ngayon nagkinabang. Kasi wala na talaga magpunta doon. Kaya, yun ang panawagan ko sa na, hindi ko alam kung anong gawin dyan. Kasi ang burang paano natin mabawi yan. Kaya salamat ako. Ngayon, medyo na rin ang ating gobyerno na talaga sila rin ay alam ko nakita po ang kailang pagpusigi na ipaglaban ang West Philippines. Kaya panalangin natin sa Diyos, mabawi pa natin yan ang Scarborough. I'd just like to add that
we were supposed to premiere this a few months ago, but for some other reasons, external reasons, hindi natin na-show. Pero siguro alam nyo na rin kung bakit. But I'd like to grab this opportunity, especially I see Madam Ambassador from New Zealand. Thank you. Because let's give them a big hand. Actually, this is a Filipino film, but it was really premiered in New Zealand. So salamat po. Maraming po salamat, Madam Ambassador. With the courage of the people from New Zealand in the festival in New Zealand, we gladly won the Dog Edge Festival, and we hope you pray for us, and we are on our way, hopefully, for our campaign for the Oscars for next year. Other questions from the audience? Ang tanong ko para sa mga isla natin, ano pong tulong ang binibigay ng ating mga kapatid sa karating bansa kung nakakasabay niyo po sila sa dagat, yung mga taga-Vietnam, kung Malaysia or Indonesia, kung meron po kayong naka-encounter? Yun naman tulong, napansin ko yung mga Vietnam, mabait na sa amin. Sa oras na kami po ay manghiis ka nila ng mga pagkain, talagang bibigay sila. Yung mga Vietnam, yung Hong Kong. Pero, yung China, palakad ka pala kahit tubig siguro ng mga, yung mga tubig na baho, hindi na ibigay. Sabi na, go! Napaka minsan, naranasan din namin. Hiningan kami isa. Akala namin yung kartusuan na ibigay sa amin, dami ka binigay, bumarurot. Sa Diyos na kami nabigay ng sa'yo na yung karne, yung taba siguro ng 1 kilo, ang laman para maparurot lang. Tapos, inakit yung mga namin, ito talaga totoo nangyari ito. Binuksan yung ano ng mga briga, pinili yung mga plapo. At saka yung suwi ko. Ang mga gusto yung sasakit sa natin yung sa kanya. Pinagsirapan natin yan, hindi ka talaga ko ng lapo-lapo, tapos sila tawa ng tawa. Inapapakan ng isda, namin binuksan yung mga briga, kinuha yung isda. Wala talagang matuwa sa ginagawa nila, kahit galing talaga sa China na lima. Kasi isa lang ito, merong mga kawalan sa China dito. Kaya talagang, masama talagang loob talaga namin yun. At ito saksi talaga ito siya. Pati yung mga kawan ko, tingnan mo yung mga tao ko. Pati yung mga kawin, ipagtapon-tapon at mismo ito siya bago siya nag-viral. Nang umaga, grabe pong pulis na kaya sa loob, di ba? Yung ano siya, hinabunabo sa loob. Kaya lang, ang dami lang yung karanasan doon na nahigit pa sa nakita ninyo. Kaya lang, wala pa kasi kamera. Walang, kaya doon, hindi namin na ano yun. Ako rin yung malaking baga ako, ilang bisis na kumuntik ng bunggo. Talagang, yung ano talaga, buti nag-atras ako. Kaya nga, yun ko, para sa akin sana, yung pasensya natin po sa kayo sila para sa bahay na sila. Yun talaga ano ko, pero yung mga ibang bansa, mabait naman, kaya lang, yung Vietnam, terrorist yun ngayon. Kasi minsan, pumasok na sila dito, ang lakas na ano nila, yung tawag nila na pag-riot nila, wala yung isa natin, ubos din. O nga, kasi minsan pumasok na sila dito sa ano eh. Minsan nasa ano, sa 80 miles, sa kota sa atin. Kaya nga yung mga isa natin, nakuha sa ilaw nila. Tapos gumagamit sila. Pero yung mga Vietnam, mabait. Yun lang, yung mga ano. Tapos, pag mayroong mga ano wala, ano nila, sinasabi nila, pero yung China, siguro kung makita nila, ano lang namatay nila yung mga, kahit na loob, hindi talaga yung natutulungan. Yan ang naranasan namin sa West Philippines eh. Yung mga iba basa, tumutulong naman bukod sa China, hindi talaga, yun ako, hindi ka talaga makikitulong dyan. Yun lang ano. Salamat po, Sir Ismael.